Jimmy Butler at Brandon Podziemski ang posibleng kasama sa mga trade package. Aaron Gordon sa Warriors babagsak pag binitawan ng Nuggets. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin. Ayon sa bagong article ng Blue Man Hoop, may isang shocking suggestion na lumalakas ngayon. Dapat nang i-trade ng Golden State Warriors si Jimmy Butler para makabuo ng mas totoong title contender sa paligid ni Stephen Curry. Bakit gusto ng article na i-trade si Jimmy Butler? Ang pinakamalaking dahilan, injury at timeline concerns. Ayon sa report, 36 years old na si Butler. Galing siya sa torn ACL injury at posible raw na hindi siya maging ready sa simula ng 2026-27 season. Dagdag pa rito, sobrang laki rin ng kontrata niya. Nasa halos $57 million expiring contract. At iyon daw ang pwedeng gamitin ng Warriors bilang pangunahing salary matching piece sa blockbuster trades. Ano ang punto ng article? Simple lang, kung gusto pa talagang manalo ng Warriors habang elite pa si Curry, kailangan nila ng mas batang star, mas durable player, at long-term co-star para sa post-Curry era. Ayon sa article, si Butler lang ang may kontrata na sapat para makakuha ng malaking pangalan nang hindi winawasak ang buong depth ng roster. Pero gusto ba talaga ng Warriors i-trade si Butler? Dito nagiging interesting ang sitwasyon. Kahit maraming trade ideas online, maraming insiders ang nagsasabing ayaw talaga ng Warriors i-break up ang core nila ni Curry, Butler at Draymond Green. Mismong GM na si Mike Dunleavy Jr. nagsabi noon, "I don't envision that," patungkol sa pag-trade kay Butler matapos ang ACL injury. May reports pa nga na personal na inassure ng Warriors si Butler na hindi nila siya iti-trade habang nagpaparehab siya. Bakit hati ang fans dito? Dalawang sides ang lumalabas. Side 1, i-trade si Butler habang may value pa. Ang argumento, tumatanda na ang core, injury prone na si Butler, at kailangan ng Warriors ng younger star. Side 2, panatilihin ang Big 3. Marami ring fans ang naniniwalang si Butler pa rin ang best co-star ni Curry ngayon. Proven playoff performer siya. At nang dumating siya sa Warriors, biglang nag-improve agad ang team. Sa Reddit, maraming Warriors fans ang nagsasabing dapat si Curry at Butler ang manatiling untouchable. Ano ang posibleng kapalit kung matrade siya? Ayon sa article, pwedeng targetin ng Warriors ang younger superstar, prime-aged all-star, o mas balanced multiplayer package. Ano ang pinaka-importanting takeaway? Mukhang nasa crossroads ngayon ang Warriors. Dalawang direksyon ang pwede nilang tahakin. 1. Panatilihin ang Curry-Butler-Draymond core at umasa sa healthy comeback. 2. Gamitin ang kontrata ni Butler para sa mas batang star at mas long-term contender build. Sa ngayon, base sa insiders, mas gusto pa rin ng Warriors na manatili si Butler. Pero habang papalapit ang off-season at lumalakas ang pressure na manalo agad, hindi na imposible na pag-isipan nila ang isang malaking blockbuster move. At ngayon, ayon sa bagong report ng Sporting News, isa sa mga bagong inuugnay sa Golden State Warriors ngayong off-season ay si Aaron Gordon ng Denver Nuggets. Ang interesting dito, tinawag siyang posibleng landing spot fit para sa Warriors dahil sa elite shooting at size niya bilang forward. Bakit swak si Aaron Gordon sa Warriors? Ito ang pinaka-importanting dahilan. Kulang ngayon ang Warriors sa malaking wing scorer, consistent perimeter shooting, at secondary offense sa tabi ni Stephen Curry. At iyon mismo ang specialty ni Gordon. Elite catch-and-shoot player. 6'10 forward na may mataas na release. Mahusay sa off-ball movement. At proven championship experience. Perfect fit siya sa motion offense ni Coach Steve Kerr dahil hindi niya kailangan laging hawak ang bola para maging effective. Bakit posibleng available si Gordon? Ayon sa report, may pressure ngayon sa Nuggets na ayusin ang salary cap, palalimin ang roster, at humanap ng mas balanced lineup sa paligid ni Nikola Jokic. Dahil sa laki ng kontrata ni Gordon, mahigit $133 million total value, isa siya sa pinakaposibleng trade candidates kung gusto ng Denver ng flexibility. Ano ang pwedeng hingin ng Nuggets? Posibleng kailangan isama ng Warriors ang young core, future first-round picks, o salary fillers para magkaroon ng realistic framework. Pero ayon sa recent Warriors reports, nagiging mas maingat na ngayon ang Golden State sa pagbitaw kina Brandon Podziemski, Moses Moody, at kanilang future draft assets. Ano ang risk kay Gordon? Kahit napakalakas offensively ni Aaron Gordon, may concerns pa rin. Injury history, inconsistent defense, at sobrang laki ng kontrata niya.
Ito rin ang dahilan kung bakit hati ang fans. May ilan na naniniwalang perfect scorer siya para kay Curry, habang ang iba naman ay natatakot na baka maging another risky expensive move ito. Bakit tugma ito sa bagong direksyon ng Warriors? Interesting dito dahil swak si Gordon sa bagong trend ng Warriors targets. Hindi na puro aging superstars tulad nina LeBron James, Kawhi Leonard o Giannis Antetokounmpo. Mas nakatuon na sila ngayon sa prime-aged players, versatile scorers, at players na makakatulong ngayon at sa future. Ano ang ibig sabihin nito sa off-season? Tatlong bagay ang malinaw. 1. Gusto ng Warriors ng mas malaking scorer sa wing position. 2. Priority pa rin nila ang shooting sa paligid ni Curry. 3. Mas realistic ngayon ang high-level complementary stars kaysa mega super team trades. Kung hindi matuloy ang mga blockbuster dreams tulad ni Giannis, posible talagang maging isa si Aaron Gordon sa pinakaseryosong offensive targets ng Warriors ngayong off-season. At ngayon, ayon sa bagong article ng Blue Man Hoop, may isang napaka-bold na proposal na lumalabas ngayon para sa Golden State Warriors. Gamitin si Brandon Podziemski bilang trade asset para tuluyang matransform ang future ng franchise pagkatapos ng era ni Stephen Curry. Ano ang trade idea? Hindi ito typical trade pods for superstar proposal. Sa halip, ang ideya ng article, i-trade si Podziemski para makakuha ng additional first-round pick at magkaroon ng Warriors ng dalawang top 20 picks sa deep 2026 NBA draft. Ayon sa article, dahil napakalalim ng 2026 draft class, pwedeng mas malaking long-term value ang makuha ng Warriors mula sa dalawang young prospects kaysa magbayad agad ng malaking extension kay Podziemski. Bakit si Podziemski ang pinag-uusapan? Ito ang pinaka-importanting punto. Sa kasalukuyang roster ng Warriors, si Podziemski raw ang isa sa iilang young players na may tunay na positive trade value. Ayon sa article, consistent rotation player na siya, trusted ni Coach Steve Kerr, may upside pa rin, at extension eligible na ngayong off-season. Pero kasabay nito, may malaking tanong. Worth it ba siyang bigyan ng halos $20 million per year extension? Bakit gusto ng Warriors ng extra draft pick? Lumilinaw na gusto ng Warriors na manatiling competitive habang nandyan pa si Curry, pero maghanda rin para sa post-Curry era. At ayon sa article, ang pagkakaroon ng number 11 pick plus isa pang mid-first round pick ay magbibigay sa Warriors ng double chance na makahanap ng susunod na franchise cornerstone. Sino ang posibleng target kapalit? Binanggit sa article ang ilang hypothetical teams tulad ng Miami Heat at Charlotte Hornets na maaaring magbigay ng mid-first round pick kapalit ni Podziemski. Habang sa mock drafts, inuugnay naman ng Warriors sa prospects tulad nina Braden Burris, Aday Mara, Yaxel Lendeborg at Morris Johnson Jr. bilang posibleng future core pieces. Pero habang papalapit ang draft at lumalakas ang pressure na ayusin ang future ng franchise, hindi na imposible na gamitin ng Warriors si Brandon Podziemski bilang pangunahing asset sa isang bold long-term move.